Kapag hindi ka nagdarasal ng buong araw, anong ibig mong sabihin sa Diyos? Ang sinasabi mo, Panginoon, hindi kita kailangan ngayong araw. Di po ba? Pag hindi ka nagdadasal ng buong linggo, anong sinasabi mo sa Diyos? Ang sinasabi mo sa Kanya, Panginoon, hindi kita kailangan ng buong linggo. Pag hindi ka nagdadasal o nananalangin sa iyong buhay, ano talagang sinasabi mo sa Diyos? Ang sinasabi mo, kaya ko kahit na wala ka. Magagawa ko ang lahat sa aking lang lakas, sa aking diskarte. Yun talagang sinasabi natin. Pag hindi tayo nananalangin at nagdadasal. Dahil tandaan niyo po ito, prayer is dependency. Pag tayo ay nagdadasal, pag tayo ay nananalangin, pag tayo ay lumalapit sa Diyos, ano talaga ang ating sinasabi? Ang mensahe natin, ang sinasabi natin, Panginoon, kailangan kita. That is the meaning of our praying. We are saying to God, we are saying to the Lord, Lord, I need you because I cannot do everything on my own. Lord, I need you because my strength is lacking. Ang taong hindi nagdadasal, taong hambog, taong mapagmataas, taong pinagmamalaki niya ang sarili niya sa Diyos, malaking pagkakamali pag hindi tayo nagdarasal. May mga iba nakakalimutan magdasal. Bakit? Porket kompleto na sila, porket masaya sila, porket kontento sila. Pero ang tanong, hanggang kailan yang iyong saya? Di ba may hangganan? Di ba nauubos siya? Di ba nawawala? At pagkatapos, saan tayo bumabalik? Pag wala na, hindi ba sa Diyos? When everything is okay, we forget God. It is only when life becomes difficult that we pray to God. Pag okay ang buhay mo, magpasalamat ka. Pero pag hindi rin okay ang buhay mo, magdasal ka. Lalong-lalo na pag tayo ay nahihirapan. Lalong-lalo na pag tayo ay nawawala. Lalong-lalo na pag tayo ay nabibigatan sa buhay. Magdasal tayo. Yan ang sinasabi po ni San Juan ng Cruz. Never give up on praying. Even in your most driest situation, even in your most difficult situation, pray to God. Kahit na wala kang gana at minsan litong-lito ka, magdasal ka dahil tutulungan ka niya. Huwag nating kakalimutan yan dahil may milagro ang ating pagdarasal sa Diyos. Nung po minsan merong isang kwento tungkol po sa isang babae na matanda. Pumunta po sa palengke at tinitignan yung mga tinitinda. Nakiusap doon po sa may-ari ng tindahan kung pwede po ba daw siyang makautang dahil yung kanyang asawa may sakit. Pagkatapos meron siya mga inaalagaan na mga apo, 7 hindi kumakain. Ito po nagtitinda, medyo masungit. Sabi, paano ako makakasiguro na babayaran mo ako? Sige na po. Nagmamakaawa, ito pong babae. Meron pong isang bumibili, suki nung tindera, sabi niya, sige, ako magpapautang sa iyo. Kung meron kang listahan, ang gawin mo, timbangin natin dyan sa digital scale. Kung ilan yung numero na lumitaw, yan yung ipapautang ko sa iyong pera, sabi niya. So ito pong babae, yumuko. Iniisip anong gagawin. Gaano ba kabigat ang isang kapirasong papel? Pag nilagay niya doon sa timbangan, baka lumitaw lang 0.1. Di po ba? Kaya nga po, kumuha po siya ng papel, sumulat. At pagkatapos ito ay tinuklip, inilagay doon sa timbangan, doon sa digital scale. Pagkalagay po nung papel, alam niyo yung nangyari? Alam niyo po kung magkano yung lumitaw?
10,000 pesos. Nabigla sila. Dahil pinangako nitong suki kung magkano yung lilitaw, yun yung ipapautang niya. Pinautangan po niya ng 10,000 pesos. Napakasaya po nitong matandang babae. Napakarami po niyang nabili para mapakain niya yung asawa niyang may sakit, para mapakain niya, maalagaan yung kanyang mga apo. Umuwi na masaya. Nung pag-alis po niya, tinignan nila kung ano yung nakasulat doon sa papel. Alam niyo po ba kung ano? Isang dasal, isang panalangin. Ang sinulat po ng babae, sabi niya, Panginoon, alam niyo po ang pangangailangan namin. Kayo na po ang bahala. At napansin po nila, sira pala yung timbangan. Na kahit na ano ang ilagay niyo po doon, lilitaw at lilitaw, 10,000 pesos. Pero sino ang gumawa kaya nasira ang timbangan? Paano naging posible yon kung hindi sa tulong ng Diyos? Tingnan niyo po ang bigat ng panalangin. Tingnan niyo po ang tulong ng dasal. Tingnan niyo po ang kapangyarihan ng panalangin. Isang milagro ang natatanggap natin pag tayo ay nananalangin, pag tayo ay nagdadasal, tayo ay lumalapit muli sa Diyos at sinasabi, Panginoon, kailangan kita. At huwag kang mag-alala, ipagkakaloob niya kung ano ang iyong hinihingi, basta't magtiwala ka lang sa Kanya.